Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 126. Lumang Tipan, Judges 4, Judges 5. Bagong Tipan, John 43 minuto pasado alas 4:54, John 5:1-15. Pagkalipas ng 2 araw na iyon, lumisan siya mula roon patungong Galilea. Dahil si Jesus mismo ang nagpahayag na ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling bansa. Nang dumating siya sa Galilea, malugod na tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Nakita nila ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem at sa kapistahan, dahil sila din ay nagpunta sa kapistahan. Ngayon dumating muli siya sa Kana na nasa Galilea, sa lugar na ginawa niyang alak ang tubig. Mayroong isang maharlikang pinuno na ang anak na lalaking nasa Capernaum ay may sakit. Nang marinig niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula Judea, pumunta siya kay Jesus at nagsumamo siya upang lamusong at pagalingin ang kanyang anak, na nasa bingit ng kamatayan. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maliban na inyong makita ang mga tanda at mga kahangahangang mga gawa, hindi kayo maniniwala." Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, halina't sumama ka na bago mamatay ang aking anak." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka, mabubuhay ang iyong anak." Ang lalaki ay naniwala sa salita na sinabi ni Jesus sa kanya, at tumuloy sa kanyang landas. Habang siya ay bumababa, sinalubong siya ng kanyang mga lingkod, nagsasabing buhay ang kanyang anak. Kaya nagtanong siya sa kanila kung anong oras siya nagsimulang gumaling. Sumagot sila sa kanya, "Kahapon ng alauna ay nawala ang kanyang lagnat." At napagtanto ng ama na yun din ang oras nang binanggit ni Jesus sa kanya, "Mabubuhay ang iyong anak." Kaya siya mismo at ang kanyang buong sambahayan ay nanampalataya. Ito ang pangalawang tanda na ginawa ni Jesus mula nang umalis siya sa Judea patungong Galilea. Pagkatapos nito mayroong isang kapistahan ng mga Hudyo, at si Jesus ay umakyat pa Jerusalem. Ngayon, mayroon sa Jerusalem, sa may tarangkahan ng tupa, isang palangayan na tinatawag sa Hebreo na Bethsaida. Ito ay mayroong 5 mga portiko na may bubungan. Maraming bilang ng mga tao na may sakit, bulag, pilay, o lumpo ang mga nakahiga sa mga portiko na ito. Naghihintay sa paggalaw ng tubig, nandoon ang isang lalaki na 38 taon ng lumpo. Nang makita siya ni Jesus na nakahiga doon, at napag-alaman niyang matagal na siya nandoon, sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala akong sinumang magdadala sa akin sa palangayan kapag napukaw ang tubig. Kapag aking sinusubukan, mayroong nauuna sa akin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bumangon ka, kunin mo ang iyong banig, at lumakad ka." Agad-agad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Ngayon ang araw na iyon ay araw ng pamamahinga. Kaya sinabihan ng mga Hudyo sa kanyang pinagaling, "Ito ang araw ng pamamahinga, at hindi ka pinapayagang magbuhat ng iyong banig." Sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabi sa akin, dapatan mo ang iyong banig at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang taong nagsabi sa iyong, dapatan mo ang iyong banig at lumakad ka?" Subalit, hindi kilala ng pinagaling kung sino siya sapagkat si Jesus ay palihim na umalis papalayo, dahil maraming ng tao sa lugar. Pagkatapos, natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, "Tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala pa, baka may malala pang mangyari sa iyo." Ang lalaki ay umalis papalayo at pinagbigay alam sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Mga awit, Psalm 57:1-6. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa tapang at lakas na ipinakita sa buhay nina Deborah at Barak, na nagtitiwala sa iyong pagliligtas habang hinaharap nila ang kanilang mga kaaway.
Tulad ng pagpapagaling ni Jesus sa anak ng opisyal ng hari at sa lalaki sa tabi ng lawa, hinihiling namin ang iyong pagpapagaling sa aming sariling buhay, naniniwala sa iyong kapangyarihan na magpapanumbalik at magbabago. Sa panahon ng kahirapan, naway makahanap kami ng kanlungan sa ilalim ng iyong mga pakpak, gaya ng paalala sa atin ng Awit Kapitulo 57, at magtiwala na ikaw ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa aming kabutihan. Tulungan mo kaming buong tapang na ipahayag ang iyong kabutihan at mamuhay sa pananampalataya, alam na ikaw ay laging kasama namin. Naway matupad ang iyong kalooban magpakailanman. Amen.